Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon is July 28, 2024. July 28 pa rin po, pero 11:51 p.m. na. Galing po kami sa labas. May pasok pa ng maaga kinabukasan. Kailangan kong nasa eskwela na ng alas 6. Pero gagawin pa rin natin ang ating napag-usapan na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Konting sakripisyo lang po. Total naman, naka-record naman ito. Pwede niyong mapanood sa actual na araw ng Ebanghelyo. So again, ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, Lunes, July 29. Share screen na po si Sir, ang ating Ebanghelyo para bukas. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Mula sa Aklat ni San Juan, Kabanata 11, mga talata 19 hanggang 27. Simulan na po tayo, pero bago tayo magsimula, muli tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Stop share na po si Sir. Simula po tayo ng ating talakayan. May isa na namang kwento akong nakita sa kung saan at ayon dun sa kwento, isa siya kasing isa siyang comic strip. Okay. First scene, may mag-asawa na naglalakbay at akay-akay nila ang isang donkey. Naglalakad yung mag-asawa, nakatali yung donkey, hawak-hawak nila yung lubid at naglalakbay sila. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong sila ng dalawang tao at narinig nila yung usapan ng dalawang nakasalubong nila. Sabi ng isa, tignan mo tong mag-asawang to, parang hindi nag-iisip. Meron naman silang dalang donkey. Pinapagod pa nila ang kanilang mga sarili na maglakad. Pwede naman nila yung sakyan. Na marinig ito ng mag-asawa, sinakyan nila yung donkey. Sumakay silang dalawa dun sa donkey. So, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Hanggang sa may masalubong uli silang dalawang tao. Sabi naman nung dalawang tao, narinig na naman nilang nag-uusap.
Tignan mo 'tong mag-asawang 'to, walang awa sa hayop. Dala-dalawa pa silang nakasakay dun sa donkey. Puwede namang isa na lang ang nakasakay dun sa donkey. So, yung lalaki, okay, yung lalaki, yung mag-asawa, nag-usap sila at nagdesisyon kung sinong maiiwang nakasakay sa donkey at kung sino yung maglalakad sa kanilang dalawa. So, dahil yung lalaki, inisip nila na mas magagabayan yung donkey habang nakasakay siya, yung lalaki ang naiwang nakasakay dun sa donkey. Okay? Yung lalaki yung naiwang nakasakay sa donkey. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa paglalakbay nila, nakasalubong na naman silang dalawang tao. Narinig na naman nilang nag-uusap. Sabi ng nag-uusap, tignan mo tong lalaking to, abusado sa kanyang asawa. Nakita niyang babae yung asawa niya at siyang lalaki. Siya pa ang nakasakay sa donkey. At yung asawa niyang babae, siya niyang pinaglalakad. Marinig ulit ng mag-asawa, nagpalit sila ng pwesto. Yung babae naman ang sumakay sa donkey at yung lalaki naman ang naglakad. Okay? So, nagpatuloy na naman sila sa paglalakbay. Paglalakbay nila, kasalubong na naman silang dalawang tao. Narinig na naman nila nag-uusap yung dalawang taong sabi. Tawa, tumawa yung isa. Ha, 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 ha. Tignan mo tong lalaking to, kalalaking tao. Hindi mapanindigan ang pagkalalaki. Andres Desaya. Okay, sunod-sunuran sa asawa siguro, sabi ng isa. Tapos nagtawa na yung dalawa. Yun yung kwento. Yun yung kwento. So, anong relasyon ng kwento dun sa Ebanghelyong ating pinag-aaralan ngayong gabi? Ano yung relasyon ng kwento sa Ebanghelyong pinag-aaralan natin ngayong gabi na siyang magiging Ebanghelyo sa mga misa sa ating mga Katolikong simbahan bukas na siyang babasahin at bibigyang homilya ng pari. Gender equality and sensitivity. Isa yon. Kapag sa usapan na mukhang underdog ang babae, lumalabas o pinalalabas, abusado yung lalaki. Mapang-abuso sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang kalakasan. Kapag sa usapan naman mukhang underdog ang lalaki, lumalabas naman o pinalalabas, Andres Desaya yung lalaki o sunod-sunuran. Narinig nyo na yon, ang lalaki ang hari ng tahanan. Ngunit ang babae, hindi siya ang reyna, kundi siya ang alas ng tahanan. Over the years, actually thousands of years, may mga kultura pa rin hanggang ngayon at paniniwala na ang mga babae ay second-class citizen. Ganito yun noon sa kultura ng mga Hudyo. Ang mga bata at kababaihan ay second-class citizen. Ibig sabihin, ang kanilang mga karapatan at oportunidad sa buhay ay mas kinikilalang mababa o hindi higit na pinagpapahalagahan kumpara sa karaniwang mga kalalakihan. Meron pa nga narinig, ewan ko kung totoo, sa Middle East, some part in the Middle East, kapag naglalakad ang mag-asawa, lalaki at babae, hindi pwedeng sabay, hindi rin pwedeng nauuna ang babae. Kailangan nauuna ang lalaki at sumusunod lang ang babae. Hindi ko alam kung totoong kwento yun. Narinig ko lang minsan na naikwento sa akin ng isang nakilala ko na nagtrabaho sa Middle East. So naikwento niya yun. Pag maglalakad ang mag-asawa sa kalsada, hindi pwedeng sabay at hindi din pwedeng nauna yung babae. Kailangan laging nauna yung lalaki at sumusunod lang yung babae. Di natin alam kung ano talagang pakahulugan sa ganong gawi, no? Sa ebanghelyo na ating pinag-aaralan ngayon,
na ebanghelyo para sa kinabukasan, bida naman ang kababaihan. Bida uli ang kababaihan. Okay? Sa babae, unang nagpakita ang Diyos na muling nabuhay. Si Jesus. Kanino? Kay Maria Magdalena. Bakit kaya? Dahil ba mas magaling magbalita mga kababaihan? 'Di ba? Marites ba talaga sila? Parang mga CCTV, mas madaldal. Sorry po. Sorry. Hindi. Ang totoo, nagpahalaga lang ang Panginoon o nagpapahalaga lang talaga ang Panginoon sa mga mahihina. Sa mga mahihina. Sabi ko nga sa inyo, maraming kwento sa Biblia kung saan isa sa mga karakter na naroon tinuturo ay ang tungkol sa aral kung saan naroon ng kababaihan at ang mga bata, 'di ba? Kinuha ni Jesus ang isang bata at sinabi, "Wag niyo silang pigilang lumapit sa akin sapagkat sa kanila, nasa kanila ang kaharian ng Diyos o naghahari ang Diyos." Pinatutungkulan niya yung bata. Tapos, ilang ulit nagkaroon ng encounter si Jesus sa mga kababaihan, no? Na nagbigay siya ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. So, nagpakita si Jesus na muling nabuhay sa isang babae, hindi dahil madadaldal kasi ang babae, magagaling kasi magbalita mga kababaihan, para kasing CCTV ang mga kababaihan. Hindi po yun, sorry, hindi po yun. Uli, ang totoo, nagpahalaga lang ang Panginoon o nagpapahalaga lang talaga ang Panginoon sa mahihina. Ang mga mahihina, isa nga sila sa mga na nasa listahan ng Diyos sa pagpapahalaga o priority, di ba? Remember, naalala nyo, the last, the lost, and the least. Yan yung laging tinuturo sa atin na dapat silang ating tulungan. Una ang mga nawawala, nahuhuli, at mga maliliit. The last, the lost, and the least. Kung si Maria Magdalena ang unang pinagpakitaan ng the risen Lord, the Christ, si Marta naman na kapatid ni Maria ang babaeng tiwalang-tiwala kay Jesus. Tiwalang-tiwala kay Jesus. Tignan nyo, balikan niyo yung binasa natin sa talata 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, ito nakasulat, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tignan nyo Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tiwalang-tiwala si Marta na kapatid ni Maria kay Jesus. Kung we will read between the lines, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Di ba? Statement yon ng pagtitiwala. Subalit, ito pa, sa 22, sa talata 22, subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Yung talata 22, statement pa rin yun ng pagtitiwala. Alam ko, Panginoon, kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. So, si Marta ay larawan ng babaeng puno ng pagtitiwala sa Panginoon. So, by reading between the lines again, yun. Narito ang isang babae na tiwalang-tiwala kay Jesus. Question, ilan kaya sa atin ang katulad? Ilan kaya sa atin ang katulad?
tiwalang-tiwala sa Panginoon, tiwalang-tiwala kay Jesus. Pagdating naman sa talata 23, ganito naman ang nakasulat, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus, pagdating sa talata 24, sumagot si Marta, alam ko pong siya'y muling mabubuhay sa huling araw. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Look, ang babaeng ito, si Marta, hindi lang siya tiwalang-tiwala kay Jesus. Aral na aral din siya tungkol sa mga turo ni Jesus. Bakit ko nasabi? Di ba, isa nga sa turo ni Jesus ang muling pagkabuhay. Nabi niya, nakipagtalo nga, di ba, si Jesus, di ba, nang minsang subukin siya, kaninong asawa mapupunta ang babae sa kanyang pagkamatay sa muling pagkabuhay sa pagitan ng mga napangasawa niyang 7 magkakapatid. Nakipagtalo siya minsan dito si Jesus nang subukin siya, kaninong asawa mapupunta ang babae sa kanyang pagkamatay sa pagitan ng napangasawa niyang 7 magkakapatid. Makikita natin yan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 12, mga talata 22 hanggang 24. So, aral na aral din itong Marta na ito sa turo ni Jesus. Nangaral nga kasi si Jesus o nagturo nga si Jesus tungkol sa muling pagkabuhay at nakita ito ng minsang sumagot si Jesus bilang pakikipagtalo nang subukin siya, kaninong asawa mapupunta ang babae sa kanyang pagkamatay sa pagitan ng mga napangasawa niyang 7 magkakapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus sa talata 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? So dito sa talata 25, tinuturo ni Jesus ang aral tungkol sa muling pagkabuhay, na siyang muling pagkabuhay. Totoo ang kanyang sinasabi kasi ginawa niya na muling mabuhay matapos mamatay. At ang kamatayan ng Panginoon, yan ang pinakawat. Turo sa atin, haligi, pundasyon ng ating paniniwala. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay hindi lamang yung pagpapakasakit ng Panginoon. Okay. Pag sinabing pundasyon, patibayan, muog ng ating pananampalataya. Hindi lang yung passion of Christ, yung kanyang mga paghihirap. Kasama dito yung kanyang kamatayan. Ang misteryo sa likod ng kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kung wala ang kanyang kamatayan, kung wala ang kanyang muling pagkabuhay, kung wala ang kanyang mga pagpapakahirap, ang kanyang mga sakripisyo para sa atin, lahat ng ito, lahat ng ating pinaniniwalaan, walang saysay. Walang saysay. Kung walang pagkabuhay, walang kanyang kamatayan at walang kanyang pagpapakahirap, ang mga haligi ng ating pananampalatayang tinatawag na itinuturo sa atin ng simbahan, wala talagang saysay ang lahat ng ating mga pinaniniwalaan. Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Pero dahil siya'y nagpakasakit, malinaw na nagpakasakit, malinaw na namatay at malinaw na muling nabuhay, sa kanyang muling pagkabuhay, kasama niya tayo sa pananagumpay
sa kamatayan at kasalanan. Muli tayo nagkaroon ng bagong buhay dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Dapat malinaw sa atin yan, klaro sa atin yan. Tapos sa 27 talata, nang sinabi ito ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Yung tanong, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Anong sagot ni Martha? Opo, Panginoon, naniniwala po ako. Kayo ang Kristo. Kristo, manunubos, Mesiyas, pinahiran, pinili. Okay? Ang anak ng Diyos. Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Muli, it is a statement. It is a statement of faith. It is a statement of trust. Okay? Again, look at this faith of Martha. Pamilyar tayo dun sa kwento na Mary has chosen the better part. Diba? Mary has chosen the better part. Nang minsang dumating si Jesus bilang bisita at mga alagad sa pamamahay ng magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Tapos nangyari doon, etong bahaging ito. Mary has chosen the better part. That one thing is only necessary, and Mary has chosen the better part. Pamilyar tayo doon. Samantalang sa Ebanghelyo ngayon, nakita naman natin the other side of Martha. The other side of Martha. Sino itong Martha na ito na kapatid ni Maria, nandun sa kwentong pamilyar tayo na babaeng aligaga, okay? Yung kapatid ni Lazarus at Maria na si Martha, okay? Pamilyar tayong babaeng aligaga, hindi lang siya yung babaeng aligaga ayon sa Ebanghelyo ngayon. Siya rin ay babaeng puno ng pagtitiwala, puno ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, hindi sana namatay ang kapatid ko kung narito ka. Alam ko, Panginoon, na ngayon, kahit ganun na nangyari, patay na ang kapatid ko, anumang hingin mo sa Diyos, ipagkakaloob pa rin ng Diyos sa iyo. Paniniwala. Buo ang paniniwala ng Martang ito. Hindi lang siya yung babaeng aligaga. Okay? Mabuti rin siyang tagapaglingkod sa madaling salita sapagkat inisip niya ang pangangailangan ng Panginoon at ng mga kaibigan niyang kapwa rin mga alagad nang minsang bumisita ang Panginoon at ang mga alagad sa kanilang pamamahay. Iinog ba ang mundo kung walang mga manggagawa? Lahat na lang tayo sa lahat ng oras at panahon at pagkakataon. Dasal na lang ng dasal ng mga nobena at rosaryo. Basa ng Biblia at wala nang ibang gagawin. Iinog ba ang mundo? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga magdasal o magbasa ng Biblia. Ang punto ko, may mga gawain kailangan ring tugunan, mga pisikal na gawain. Tignan niyo ang simbahan. Tignan niyo ang simbahan. Hindi lang naman yung pari, dasal ng dasal. Meron nga ako alam na pari, naglalampaso ng simbahan. Pag wala ng mga parokyano at sarado ng simbahan, siya naglilinis ng floor.
Okay? May hawak ng map. Yung mga mother butler, nag-aasikaso ng altar, bumibili ng mga bulaklak, sila din na nag-aayos. Yun ba dasal? Diba gawaing physical? Naalala ko, I remember Father Jerry Orbos, SBD, story about a religious brother whose assignment of work in the seminary is to take care of their poultry, especially the pigs, with all the intellectuals, with all the theologians and philosophers in the seminary. Itong religious brother niya to, work with great humility. The man was not into talking. Hindi siya masalita. Actually, hirap nga siyang magsalita sa mikropono. Sabi ni Father Jerry, nang minsang kapag salitiin siya sa mikropono, hindi siya nagsasalita, kinailangan pang sabihan siya, say something, say something. Tapos sabi niya, I'm sorry, ah, first time ko kasi magsalita sa mikropono. You see, this man, the man was not into talking, but his examples inspires many of those seminarians who aspire for priesthood. Sa kanyang mga example, sa kanyang mga gawa, hindi sa pananalita, maraming na-inspire talaga na ginugustong magpari. Yung lalaki, that man, that religious brother, the man was regarded as a formator. Pag sinabing formator ka ng seminaryo, big time yun. Malaking tungkulin yun. Ehemplo ka ng mga seminarista. Hindi lang ikaw ang nagtuturo kung ano ang mga dapat at di dapat gawin. Ikaw din yung gumagabay. Pag sinabing formator, pag sinabing formator ng seminaryo ng mga magpapari, big deal talaga yon. Pero yung lalaki, the religious brother, which Father J. Orbos is saying, tagapag-alaga lang ng kanilang mga baboy sa kanilang babuyan. Nagtatrabaho siya with great humility. He was not into talking. He was not into talking. But he was regarded as a formator. Tomorrow's gospel, the one which we are studying right now, challenges us. Okay? Challenges us what? To trust in the Lord like Martha, na magtiwala tayo sa Panginoon katulad ni Martha, nang sabihin ni Martha, Panginoon, di sana namatay ang kapatid ko kung narito ka. Okay? Statement ng pagtitiwala, ng trust. And also, like Martha, to work with all our might for the Lord. To work with all our might with the Lord. Best effort, best effort. Somebody told me, tignan nyo somebody told me, kahit sinabi ko kanina, yung paggawa ba, pagdarasal, somebody told me, naalala ko, work is one of the purest form of prayer. Tignan nyo, ang paggawa daw ay isa sa mga pinakadalisay na uri ng pananalangin. Hindi ka man nagro-rosaryo ng nagro-rosaryo, nagno-domena, pero lahat ng ginagawa mo dahil sa pag-ibig, inaalay mo sa pag-ibig para sa Panginoon. Okay? Mabuting panalangin yun. Dalisay na panalangin. Magrosaryo ka man ng magrosaryo, magnobena ka naman ng magnobena kung wala ka namang ginagawa para sa Panginoon, kundi iyon lang. Hindi ko naman sinasabing hindi mahalaga yon, uulitin ko. Pero again, iinog ba ang mundo kung walang gagawa?
So, ang paggawa, sabi, nung narinig ko sa nakausap ko minsan, ang paggawa ay isa sa mga pinakadalisay na uri ng pananalangin. Hindi man ito rosaryo, hindi man ito nobena. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo. Pero ako naniniwala ako doon. Naniniwala ako. Hindi inog ang mundo. Kung walang may gagawa ng mga bagay bukod sa pagdarasal. Okay? Bukod sa pagdarasal, yung pagkakaroon ng bulaklak sa altar. Di naman nangyari yun dahil sa dasal. Ginawa yun. And then, dahil ginawa yun, isa na rin yung uri ng dalisay na pagdarasal. Sabi ng maraming nasabi, yes, Panginoon, sa maraming pagkakataon, nagkaroon kami ng prejudice sa ibang tao na iba sa amin ang kasarian. May mga pagkakataong natignan namin sila ng maliit. Panginoon, turo mo sa amin na ang lahat ng tao'y nilikha mong pantay-pantay. Ang lahat ng tao'y may mga karapatan na dapat kilalanin, dapat itaguyod. Lalaki man ito, bata o babae. Panginoon, maraming salamat sa mga taong patuloy na gumagawa para sa pananampalataya. Maraming salamat sa mga taong naglilingkod upang higit kang makilala. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Patuloy mo po silang gabayan. Patuloy mo po silang palakasin at bantayan. Patuloy mo po silang pagpalain. Lahat ng ito, hinihiling namin sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo, naghaharing kasama ng Ama, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, magandang umaga na po. 12:23 of July 29, 2024. Lunes na po. Ito po ang ating ebanghelyo ngayon muli. Ang ebanghelyo natin ngayon na ating pinag-aralan araw ng Lunes na ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 11, mga talata 19 at 27. Tungkol kay Marta sa kanyang pakikipagkita kay Jesus nang mamatay ang kapatid niyang si Lazarus, at ang aral tungkol sa muling pagkabuhay. Sana'y muli naging makabuluhan ang ating pag-aaral. Patuloy niyo pong subaybayan ang mga published video ng pag-aaral sa mga salita ng Diyos na ating ginagawa. Mga salitang tunay na sa atin ay nagbibigay buhay. Muli, magandang umaga na po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay. Paalam po. Paalam.